Pwede na yun. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kami hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao at mga nakaraang taon pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. Maraming salamat sa mga boss naging totoo, di ba? Kay Direk, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh, pero nung medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya, pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mag-alala. Sa set naman, nag-e-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung tagapantay. Siya yung, eto na, magkatabi na sila, yan na. Ano na natin, guluhin na natin. Ate Wilma, unahan mo na kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin, pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat, cool na cool lahat, mag-e-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Usap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin totoo yung nangyayari. Napaka-natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sa lahat. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo. Idugtong ko na, no? For Mix. Mix, ang tanong niya is, what were the fun behind-the-scenes moments with your co-stars na pwede mong isplok sa amin? Siguro, yung dynamics talaga namin, kahit I think most of us, parang first time na magka-work together, correct? Pero yung relasyon namin talaga, may kita nyo on-screen na parang, ang tagal na magkasama. Ganun yung vibe namin lahat. Nagkasundo talaga kami lahat, nag-click kami. Napansin ko yon. Pumunta ako ng set para lang kayo magkakabarkada. Actually, kami doon. Sige ko na rin, may mga approved questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto niyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Ay, totoo? Pag kami lang. Taga-stroke talaga yan si Ate Wilma. So may presko nagaganap pala sa set. Pag kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma. Can you confirm that? Totoo ba yun, Kim? Tinatanong ni Wilma, Paul? Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Pero go ahead. yung kagandahan dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well, ang ganda na meron kang cast na talagang sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Tingnan natin kung love team naman talaga to. Alay nyo naman. Tingnan natin. Maganda yung vibe eh. Ang ganda ng vibe ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Splok. Dead sa promo, splok kung splok, di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh. Huwag ka magsasalita. sa lahat po sa amin ngayon, Alam mo, pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talaga sabi, yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Magsalita ka! Pagsalitain niyo yan. Sino gusto magsalita? Si Wilma. Taray, pasweet! Dapat pala tinagalan ko pa to doon sa salon mo eh. Tinagalan ko pa magpula ng buhok Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan! Ito ba? Siyempre, of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray hopefully na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oh, wait. Kayo naman pala. Bakit wala bang laman sa set? Sa set kasi paminsan medyo lumulutang na po yung brains ko. Pero ayan nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So nakakalutak pala ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo
mga madaling araw na po. Ayun. Alright, thank you, Karina. For Lovely and Benj, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also, kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Next to your character? Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship nung Sari and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka medyo kinokontrata kasi namin si Direk Chan na sa next movie niya, kasama talaga kami. Tsaka idadagdag ko lang, no, na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow. Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Baka yellow naman ang hair ko that time. Pagkita natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikiliging mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, kasi kami dalawa ni Lovely, magkasawa kami every time, magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa, pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami, na parang... Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Okay, Explain mo sa amin. ako mag-explain. Ayan Kasi ako. si Paolo, meron siyang tingin, yung mata niya kasi Meron. minsan, kagaya sa best. Sorry guys, sorry mga Kim Pao. So may eksena kami, nagaganon-ganon si Kuya, tapos tinignan niya ako, sabi ko, yun pala yung personality niya, na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi na lang dahil bilang maritas nga, bawal magsalita, Wilmalin. Tinitignan ko silang dalawa, very fairness naman kay ate, hindi makatagal pag tinitigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all. At dito rin po namin dito lang. Sorry! Di ba? Di ba? Miss Wilma, baka gusto mo mag-disappear. Sorry, talagang hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Benj dito, kapag ka off-screen, ma, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Iba kasi talaga yung mga titig ni Pao eh. Ay! Tingnan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Tama yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely. Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, nangungusap. Hindi man siya magsalita, pero parang may pinapahiwalig yung mga eyes. Because eyes is the winner of the soul. Ano May pinapahiw- pinakita ko yung soul mo. Ano daw pinapahiwatig? Wala. Siyempre sa eksena namin, parang feeling ko, yun yung charm niya as a person, na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay, alright. Yun. Expressive. Yes, expressive. Patingin mata. Okay. Don, ang certified Kim Pao, si Don Sermino mamaya magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy Tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yung direct? Ikaw ko direct. Sino ba nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggat sa... Pero hindi ka ba nakapag-bargain na pwede naman bang palitan tong salitang? Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya teeny bopper Okay. or 20s. Hindi or... siya, conservative siya. Conservative siya kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero alam na wala na sila.
Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun, so pinasok ko na yung sarili ko kay Sari, Cookie. Tag-iba na yung character name mo. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Katatawa. Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkakajowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala. Oo. Siguro parang para sa akin, parang noble sacrifice siya pag ginawa mo yan, di ba? Parang, feeling ko sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang, ayokong ipagkait sa kahit kaninong tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Kay Don Sermino, abot natin yung microphone. Neil? Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Don, go ahead. Hindi, kasi ang daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! Yeah, mga 38 So, dito. support talaga sila sa amin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, lagi ko na ito tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig sa isa't isa and bakit? Anong scenario? Totoo Yung totoo, hindi sa eksena sa piling. Kinilig. Yes, kinilig. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay lang pala. Mahina si ate ko. Mahinang nila lang siya. Pero dinala niya akong pasalubong kanina. After showtime. From wag na. Julie's Bake Shop kasi ako. yung mga sa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat Binigyan kami ko rin sila. binigyan. Yun lang. Ayun, at least, Hindi sa ihi kinilig. So, hindi, I mean, si Kim yung personality niya, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, na Sa- nonchalant Kim. Hindi naman po, Sir Dandan. Sa amin kasi mga lalaki, parang di ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin. Dahil parang, ewan ko kung siguro, Ayan. ngayon. May background music, oh. Kailan ba? Siguro pag nakikita ko sa baonan ni Kim na may gulay. Tapos walang halong karne. Parang, uy! Medyo pinitig. hilig siya dun sa cook na. Yes, sabi. Hindi, malaking bagay because di ba parang maisip lagi ni Kim si Pao na Kasi nga, nag-a-adjust ng baon. Nag-a-adjust. Adjust baon. talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. Ayan. Thank you very much. Ayun na lang muna, MJ. Thank you, Don. Maraming salamat. Our next set of questions ay galing kay Delphine Diokino ng Rappler. Kim, you worked with Paolo sa Linlang and What's Wrong with Secretary Kim. What's the new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami mong matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Lin lang, sobrang serious na, hindi siya makausap. Nung What's Wrong with Secretary Kim, naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang
there's always something new pag nakakatrabaho mo yung isang Paula Avellino. Yeah. Kasi very dedicated siya, so may hiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba, wala, paano ito isa ng atake ko? So, iniba ko na lang din yung serious tayo ng content. Kasi parang mas napupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust baon, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo, level tayo sa isang Paula Avellino. Adjust lahat, no? Grabe. Adjust na nga eh. Parang any moment sasabog na si Kim. Okay. For Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang never lumampas ng 2 beses kung katrabaho lagi yung mga leading ladies natin. Either if it's in the sa series or sa movie. Sa pagkakaalala ko. Pero yung parang ngayon na natanong sa akin, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Nag-a-adjust kasi ako eh. Nag-adjust yung acting Bigyan ko niya. ng may ibang flavor. Yung ulam niya, may gulay na. So, yun. Parang hindi siya nakakasawang katrabaho. Pero Pao, ha? I know sometimes it's like management's decision when they offer you projects, let's say, to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Tama naman. Di ba? Dahil, Is there something special why it's always Kim? maraming rason eh. Well, hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Parang hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with me starring in it. Tapos, yun. Siguro. Tsaka si Kim. Si Kim naman yan eh. Madali siyang katrabaho. Parang exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko si Direk Chad ulit. Tapos, storya ni Prime. Ayan. So, medyo exciting siyang... Na-excite rin akong gawin. Thank you, Pao. Okay, next from What's Up PH for Kim Chu. Recently, may nag-trending na article about Miss Wilma giving a hint na you're in a relationship. Parang report ko to sa TV pa to. With Paolo. Nakita ko to. Headline bukas, ngayon ang broadcast. Ito si Miss Wilma. Be, maling show yun. Yung sinabi mong yun. Mali ba yun? Ano Oo, ba yun? maling show yun, Be. Pero okay lang. Anong masasabi mo rito? Maling show ba yun? Yes, Ba Be. yun? Pero love Collab kita. na kasi ngayon ni collab. Oo, yeah. Maling. Siyempre kay MJ tayo. Ayan! MJ for life. O, ano mo na masasabi mo doon na binuking ni Wilma nag-hint? Buti pa siya alam niya. Ay, di na. Wilma doesn't give hints. Oh, ano kayo? Kayo ang gulo-gulo nyo. Explain mo, explain. Diba? Okay, anong headline? Wilma doesn't give hints. O, bakit ako kinakasyon na yun? Wala akong hint. Sabi nga sa'yo, ito naman madamot ayaw magbigay ng hint. Okay. Nung tinanong ako kung sila ba, sabi ko, kasi lagi sila sa tent eh. Oh, masama ba yun? Tapos, sila ba? Parang. Tapos, yun yun. Oh, tapos yung nag-headline, Wilma doesn't give hint. So, hindi yung totoo. Wilma doesn't said. Doesn't nga, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya? Push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, di ba? Hindi ako sila. Yung Sila gusto mo pala. ng GC. Ikwento mo yung GC mo. Kasi sabi